Ayan mga idol, welcome back sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabalik upang sa maikling sandali ay muli niyong makasama dito sa ating kwentuhan. Kung matatandaan niyo mga idol, doon sa una nating video, binanggit ko yung takdang panahon ng araw ng paghukom ng ating Panginoong Diyos. At yun nga ay nangyari. At sa kasalukuyang panahon natin, nagtakda rin siya ng araw ng paghukom. Subalit ito'y hindi pa nangyayari at maaring mangyayari pa lang. Alam niyo ba mga idol kung paanong nilipol ng Diyos ang mga tao sa panahon ng Sodoma at Gomora sa pamamagitan ng apoy? Ganun niya lilipulin ang mga tao sa buong sanlibutan sa ating panahon. Kaya mga idol, kung paanong nalipol sa pamamagitan ng apoy ang mga tao noong unang panahon sa Sodoma at Gomora, ganon malilipol ang mga tao sa panahon natin ngayon. At walang makakatakas. Bakit? Dahil sabi niya, isang kakilakilabot na wakas sa pamamagitan ng apoy ng kanyang panibugho ang lilipol sa lahat ng taong masama. At yan ang ating pag-uusapan sa bidyong ito. Ngayon mga idol, bago ang lahat, hayaan nyo munang batiin ko kayo ng isang magandang hapon. Kung yung mga nauna nating video ay umaga, ngayon naman ay hapon. Diba tama mga idol? Ay saan man kayong panig ng ating bansa naroon, Luzon, Visayas, Mindanao, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon, ituloy natin ang paksa ng ating kwentuhan. Nabanggit ko doon sa mga unang video na ang Diyos nga ay nagtakda ng kanyang araw ng paghukom sa siyang kawakasan ng buong sanlibutan. At ito sa ayon natin sa gusto sa panahon natin ay mangyayari. At nakikita na natin ang mga palatandaan na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo. Bukod pa riyan, may mga pangyayari na bagamat wala sa palatandaan ay nangyayari. Tulad ng mga kaguluhan sa iba't ibang panig ng ating mundo na siyang magiging tanda ng kawakasan. Tulad ng mga digmaan at iba pa ng mga karahasan. Ngayon, sa panahon natin ngayon, kung paanong winakasan nga pamamagitan ng apoy ang sanlibutan ng Sodoma at Gomora, ganon mangyayari sa atin sa panahon natin. Isang kakilakilabot nga na wakas sa apoy ng kanyang panibugo. Ngayon, paano natin may iwasan na mapasama tayo doon sa kanyang mga lilipulin? Dahil alam nyo ba mga idol, sa araw ng kawakasan, nakakatakot ang mangyayari. Oo, ang mga tao tatakbo ng parito at mga lilito. At ang sabi pa, sisigaw ng kalagim-lagim ang makapangyarihang tao. So sa madalit sabi, ano man ang estado mo sa kalagayan sa araw na yon, talagang mahihintakutan ka. Pero sa mga hinirang, hindi na nagtataka dyan at hindi na matatakot. Bakit mga idol? Ang mga hinirang kasi, sinabi na niya, mga galak kayo kapag nangyari na ang mga bagay na ito. Nasa inyo na ang kagantihan. Alin yung mga bagay na yun? Yung kaganapan ng paghukom. Naroon na ang kagantihan ng ating Panginoon sa kanyang mga hinirang. Bakit? Habang ang sanlibutan nahihintakutan at nagugulumihanan sa nangyayari, ang mga hinirang naman ay nagagalak. Bakit? Kasi ganito, sa araw na yon, ang mga tao, lalo na yung kanyang mga hinirang, ay hindi na mamamatay. Aagawin sila sa apoy at sasalubong sa alapaap. Yan ang katangian ng mga hinirang ng ating Panginoong Diyos na kanyang ililigtas sa araw na yon. Subalit sa mga hindi hinirang,
isang kakilakilabot na wakas sa apoy. Kaya mga idol, sa panahon natin ngayon, habang nagaganap ang mga kaguluhan, nabanggit ko na sa una kong video, tao na ang gumagawa ng paraan para ito'y mapabilis at mapadali ang kanyang itinakdang paghukom. Ngayon, habang hindi pa ito nagaganap, dapat pagsumikapan natin mga idol na mapasama tayo doon sa kanyang mga hinirang na mapalad na ililigtas sa araw na yon. Ngayon, paano magaganap ang kaligtasan sa araw na yon? Kailangan nasa loob ka ng kanyang bayan. At alam nyo ba, nandito sa ating bansa, ang bayan ng ating Panginoong Diyos. Kaya mapalad ang ating bansa. Subalit, hindi lahat ng naninirahan dito sa ating bansa ay mapalad sa araw na yon. Pinili lamang ang kanyang mga hinirang na mapalad sa araw na yon. At yan, ang dating dapat pagsikapan na makamtan, na mapasama tayo sa kanyang mga hinirang na ililigtas sa araw ng kawakasan. Ngayon, pag-usapan natin, paano natin matatamo ang kaligtasan sa araw na yon? Una, kailangan makipag-ugnay tayo sa kanyang mga hinirang na tapat na naglilingkod upang tayo mapasama sa kaligtasan. Marami ang hinirang ng Diyos, datapat konti ang mga hindi hinirang. Alam nyo ba, gabuhangin sa dagat, ang sabi sa Biblia, ang mga mapapahamak sa araw na yon. O konti lamang ang mga hinirang. Ang sabi kasi sa Biblia, para kang mapasama sa kaligtasan, tulad ng ipinangaral ng ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, ako, sabi niya, ang pintuan, ang sino man taong pumasok sa akin, siya'y maliligtas. Yan. Literal bang pinto ang ating Panginoon? Hindi. Tinukoy niya yung pintuan, yun ang daan sa kaligtasan. Sa paano paraan? Tanggapin mo yung kanyang mga aral at sundin mo yung kanyang mga iniuutos at itinuturo. Paano ba yun? At sabi nga niya, mapalad ang sino man na sumusunod sa Panginoon. Tulad ng nangyari sa panahon ng kanyang araw na itinakda upang siya'y mamatay, meron dalawa, ang isa hinirang, ang isa pabimpalad. Pinangakuan ng ating Panginoong Jesucristo na isasama niya sa kanyang kaharian yung isa sa mapalad. Diba? Dahil yun ang kumilala sa kanya. Subalit yung isa na nakasama niya, imbis na kumilala, inalipusta pa siya at nilait. Ano sabi ko? Ikaw ang anak ng Diyos, bakit di mo magawang iligtas ang iyong sarili at isama kami? Pero yung isa naman nagpakumbaba. Ano sabi? Panginoon, alalahanin mo ako sa araw na yon. O, di ba? Pinangakuan siya at tinupad. Ngayon, sa panahon natin ngayon, may pangako ba ang ating Panginoon? Meron. Oo, sabi niya, ako nga, sabi niya, ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin, siya'y maliligtas. O, paano ba pagpasok sa kanya? Nagtatag siya ng kanyang iglesia. O, di ba? Ang sabi niya, sa ating apostol na si Pedro, sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At yan ang hindi kinagisnan ng mga tao at hindi natutunan. Yung kanyang iglesia na itinayo. Ano ba ang kanyang itinayong iglesia? Binanggit yan sa Roma. Ang sabi, mangagbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Di ba? Ganun. So sa madaling sabi, hindi nyo na dapat tanungin kung ano ang kinalalagyan ng kanyang mga hinirang. Nabanggit ko na, nasa loob ng iglesia ni Kristo ang kanyang mga hinirang. Na yan ngayon ang inaalipusta ng marami. At may balak pa nga na ibain o wasakin ang iglesyang ito ng mga taong tampalasan. Yan. Kaya nga, nabanggit ko nga, tao na ang gumagawa ng paraan para mapabilis ang araw na tinakdang paghukom ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Inumpisahan ng tampalasanin ang kanyang mga hinirang. Di ba? Pinaparatangan na kung ano-ano.
at inasabihan pa na kulto, etc. bla bla bla. Bueno, sana kahit sandali, nakakuha kayo ng punto sa ating pinag-uusapan. Pero mga idol, pasamantala muna ako magpapaalam dahil marami pa tayong dapat gawin at asikasuhin. Pero bago tayo maghiwa-hiwalay, dahil ko pa yung muling batiin ng isang magandang hapon. At mga idol, nasa mabuti rin kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Bueno, pasamantala tayo maghiwa-hiwalay. Hanggang sa muli mga idol. Paalam!